Sa unang gabi ko pa lang, napansin ko na ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso. Tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Sa inuupahan kong kubo, may amoy ng usok at tuyong dahon. Sa isang sulok, may maliit na altar, may bote ng langis, tuyot kulubot na mga dahon, at isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi ko maintindihan. Nang tanungin ko ang may-ari kinabukasan, umiti lamang siya at sinabing, "Proteksyon lang yan. Huwag mong gagalawin." Habang tumatagal ang pananatili ko, mas lalo kong nararamdaman na parang may mali. Tuwing 2:00 ng madaling araw, nagigising ako. Laging sabay sa isang mahinang tunog, parang may binubulong sa labas. Hindi ko maintindihan ang salita, ngunit ramdam ko ang bigat nito, parang may dinadala sa hangin. Isang gabi, sinubukan kong sumilip. Sa ilalim ng puno ng balete malapit sa kubo, may nakita akong 3 anino. Hindi sila gumagalaw, ngunit parang may ginagawa, parang may inaalayan ang lupa. Kinabukasan, may nakilala akong matandang lalaki sa bayan. Sabi ng mga tao, isa raw siyang mananambal, isang albularyo na bihasa sa mga orasyon at halamang gamot. Nang sabihin kong interesado akong malaman ang mga sinaunang paniniwala ng isla, biglang nagbago ang kanyang muka. Hindi siya nagalit, ngunit natakot. Ang kaalaman, sabi niya, may kapalit, lalo na sa lupaing ito. Sinabi niyang ang Siquijor ay hindi lamang tirahan ng tao. Isa raw itong lugar ng kasunduan sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga nilalang na mas matanda pa sa alaala. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga mangkukulam, hindi yung tulad sa pelikula, kundi mga taong ipinanganak na may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi raw lahat ay masama, ngunit ang mga gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling hangarin, iyon ang kinatatakutan ng lahat. Sabi niya, may mga ritual na ginagawa tuwing banal na linggo at kabilugan ng buwan, mga ritual na hindi dapat masaksihan ng hindi kabilang. Kapag may nakakita raw, may kinukuha ang isla bilang kapalit. Akala ko'y pananakot lamang, hanggang sa nagsimula ang mga panaginip. Sa bawat gabi, napapanaginipan ko ang sarili kong naglalakad sa kagubatan,